ay sumunod, pilit na binubuksan ang mabibigat na selyadong pinto para ilantad ang kadiliman sa loob. Sa sandaling masira ang selyo, isang kawan ng mga Walking Dead ang sumugod na parang mga hayop na gutom na gutom. Nilamon ng takot ang gugwardiya, pero hindi man lang kumurap si Chen Bai. Boom! Ang kanyang kapangyarihan ay sumabog, at naging ulan ng laman at dugo ang mga nasa harapan. Isang ligaw na zombie ang sumubukang gumapang pasulong, ayaw pang mamatay. Lumapit si Chen Bai, at dinurog ito sa ilalim ng kanyang bota nang walang kaabog-abog. Nanood si Sushin sa screen niya, paralisado sa takot. Habang nasusuka naman si Song nga sa sobrang baho, ipinatong ni Chen Bai ang kanyang kamay sa isang bangkay para sipsipin ang viral essence. Ding! Ang system interface ay lumitaw. Babala ng system. Higit sa 300 zombie ang napatay. Nakakuha ng titulong Zombie Hunter. Lahat ng attributes. Dagdag na 5. Ang pinsala laban sa mga zombie ay tumaas ng 5%. Habang naglalakad siya, patuloy ang mga notification. 500 virus points ang nakolekta. Maari nang i-unlock ang zombie virus serum formula sa virus talent tree. Naningkit ang kanyang mga mata dahil sa interes. Isang serum formula. Sa mundong ito na puno ng sakuna, ang recipe na iyon ay mas mahalaga pa sa purong ginto. Ang pag-unlock sa formula ay nagkakahalaga ng 300 puntos. Gawin mo. Hindi siya nag-atubili. Malaking pagbabago ito. Kahit ang mga taong nagkaroon na ng awakening ay maaari pa ring tamaan ng impeksyon. Sa malupit na bagong mundong ito, walang sino man ang garantisadong ligtas. Sinensyasan niya ang grupo. Song Ziying, dalhin mo sila rito. Naaalala niyo ba ang mahigpit na panuntunang ibinigay ko bago tayo umalis? Lumapit si Ziying, baka sa kanya ang determinasyon. Opo, natatandaan namin. Sa tabi niya, mukhang mahihimatay na si Song nga sa takot. Binigkas niya ang turo, gumamit ng mga detalim na sandata para ubusin ang kawan. Ito ay malaki ang naitutulong para mabawasan ang tsansa ng mutation. Tama. Pero ang paggamit ng kamay ay sumisiguro sa kadalisayan. Kinaladkad niya ang isang baldado na zombie pasulong. Ipakita niyo sa akin ang halaga niyo, isang target bawat isa. Sinong gustong mauna? Ako na. Sabi ni Ling Qiang habang inihahanda ang kanyang gamit, ang kanyang boses ay napakalamig. Nang pakawalan ni Chen Bai ang halimaw, naging mabilis ang kanyang bawat galaw. Ibinalibag niya ang nilalang sa semento. Talagang wala siyang katapat. Crack. Sa isang mabilis at eksaktong pagpihit, binali niya ang leeg nito, dahilan para tumalsik ang maitim na likido sa sahig. Mabilis, nakamamatay, magaling. Sang-ayon ni Chen Bai, habang kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwa. Si Song Ziying naman ang sumunod. Siya ay iwinasiwas ang kanyang staff ng may matinding determinasyon, binubugbog ang bungo ng zombie hanggang sa tuluyan niya itong mapatay sa huling hataw. Kulang ang lakas mo, malamig niyang puna. Napatay mo nga, pero nag-aksaya ka ng 10 galaw sa isang bagay na kaya namang tapusin sa isa lang. Sumunod naman si Sushin, na buwis buhay na lumaban para mabuhay. Mahina, obserba ni Chen Bai habang humihingal ang babae sa ibabaw ng bangkay. Ikaw ay nalamangan sa lakas, pero ginamit mo ang diskarte para makaligtas. Pasado na rin, kahit papano. Naiwan na lang si Song nga na nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Ikaw na, pilit ni Song Ziying, bakas ang tensyon sa kanyang boses. Sige na, kilos. Pero nilamon na siya ng takot. Isang madilim. Namantsa ang kumalat sa kanyang pantalon habang bumabagsak siya sa sahig, humihagulgol ng husto. Hindi ko kayang gawin to. Natalo na siya bago pa man. Magsimula ang labanan. Bakas ang pandidiri sa mga mata ni Chen Bai. Palpak. Tumalikod siya. Ling Qiang, sumama ka sa akin. Habang sila ay nagakalakad, hininaan niya ang kanyang boses. Walang nahanap si Ling Qiang sa mga balitang lugar. Imposible yun base sa mga bilang. May taong na naglinis sa mga to. Imbestigahan mo. Naintindihan ko, sagot niya, kahit pasulyap-sulyap siya sa babaeng humihagulgol. Pero, Chen Bai, paano si Song na? Pabigat lang siya, walang awa niyang sagot. Wala akong oras para magsanay ng mga duwag. Problema mo na kung paano mo siya didiskartehan, bakas ang takot sa mga mata ni Ziying. Pero kung wala po kayo, paano namin lalabanan ang virus? Hindi kami makakaligtas. Hindi siya sumagot, bagkus ay inabutan lang siya ng isang nakatuping papel. Kunin mo to. Nanlaki ang mga mata ng babae habang binabasa ang nakasulat. Ang formula ng serum. Napakakomplikado nito. Sundin mo ng maigi ang pagkakasunod-sunod, utos niya. Gamit ang mga tamang materyales, makakagawa ka ng lunas. Ang papel na yan ang magtatakda kung mabubuhay ba kayo o tuluyang mauubos. Hawak ang papel na parang isang banal na kayamanan, yumukod ng malalim si Ziying. Maraming salamat po sa tiwalang ito. Babantayan ko po ito ng aking buhay, at tatapusin ang misyon. Magtrabaho ka na lang, sabi niya habang pinapaalis ang babae. Sabihan mo si Xiao Er na ihatid ako pabalik.
Yumukod siyang muli. Bilib na bilib sa kabutihang loob nito. Opo, sir. Pagkaupo niya sa kotse, tiningnan ni Chen Bai ang kanyang phone. Mukhang nagtitrend na ang post niya sa forum. Tingnan natin kung may mga taong karapat-dapat na nakakuha ng pain. Ang comment section ay parang naging pugad ng gulo. Isang user na nagngangalang Madman ang humamon sa kanya. Hoy, White Emperor, subukan mo ngang sagutan ang S-rank slaughter Daoist test. Binalaan naman siya ng iba, na huwag magkakalat ng mga sikreto sa mga karaniwang tao. Saang mental hospital ka ba tumakas? Pangungutya naman ng isa pa. Nagsusulat ka ba ng script para sa isang pangit na manga recap o ano? Napatawa na lang ng tipid si Chen Bai habang nag-i-scroll. Mga mangmang. Wala silang kamalay-malay sa kung anong parating. Biglang may tumunog na notification. Isang direct message na nagpahinto sa kanyang hinlalaki. Mula sa user na, not greedy. Para sa pera. Kuya, alam ko ang katotohanan. Isa akong Pathfinder. Anong alam mo, bakit hindi ka sumasagot? Nakita mo ba yon? Nagliwanag ang mga mata ni Chen Bai. Sa wakas, hindi ito troll, kundi isang totoong player. Hindi lang siya naghahanap ng katuwaan, may alam siya. Nakakaaliw ang pagpupumilit ng karakter na ito na hindi mukhang pera. Nakatapat ang mga daliri ni Chen Bai sa keyboard, nag-iisip kung sasagot ba siya. Nagpumilit uli ang user, pinatutunayang hindi pera ang habol niya. Sabi niya, mayroon siyang S-rank na mental talent. Doon na nakasiguro si Chen Bai. Nag-type pabalik si Chen Bai, kailangan ko ng Assistant 01. Bantayan mo ang leaderboards. Mag-uusap tayo agad. Isang nanghimasok sa private chat ang ikinagulat niya. Welcomehan siya sa channel. Pero ang mga salita nito ay puno ng palaisipan. Sabi niya, hinanap lang siya ni Swan noong tumahimik na ang White Emperor. Pero nagkunwari siyang tanga para protektahan ang lihim. Natapos ang usapan sa isang pasabog, ang biglaang paglitaw ni Swan. Isang plot twist ito na hindi niya inaasahan. Ang Pathfinder na si Swan na iyon, sumisigaw ang instinct ni Chen Bai na hindi siya nagkakamali. Isang saglit lang ay nakilala na niya ang isang top-tier na evolver, isang powerhouse na katapat mismo ng White Emperor. Kilala sa maalamat na titulong, ang Admiral. Nang walang pag-aalinlangan, nagpadala agad si Chen Bai ng isang utos. Mabuti. Kung may maramdaman kang ibang mga Pathfinder diyan, isama mo silang lahat sa grupo. Pagkasend ng mensahe, napangisi si Chen Bai. Ninanamnam ang galing ng kanyang perpektong plano. Halos agad-agad, tumunog ang system, welcome sa alyansa. Samantala, nang sumapit ang 7:30 ng gabi, tinawagan ni Song Zichong si Luli nang may matinding pagmamadali. Luli, yung investigasyon. May resulta na ba? Ang Lord ng Jiang City ang may gawa, pag-amin nito. Inilipat nila ang lahat ng nahuling zombie sa Mangay Container Yard sa tabi mismo ng daungan, mas lalong naging madilim ang ulat. Nagpadala ako ng mga scout para kumuha ng impormasyon, patuloy ni Luli habang nanginginig ang boses, dapat ay nagkita na kami ngayon. Pero wala pang bumabalik kahit isa. Paubos na ang oras, bulong niya na parang wala nang magagawa. Hindi na tayo makakapaghintay pa. Bigla, pinatigil siya ng nakakangilong tunog ng mga katawan na bumagsak sa lupa. Dalawa sa mga tauhan niya ang inihulog mula sa itaas. Binalot ng takot ang puso niya. Ang makita siyang hindi makagalaw sa takot ay lalong nagbigay ng katuwaan sa halimaw. Bakas ang kasamaan sa boses ni Xingmang habang tinatawag ang nanginginig na babae, nanigas ang dugo sa mga ugat niya dahil sa boses na iyon. Tumingala si Luli, kaharap na ang kamatayan. Nabulgar na ang kinaroroonan ko, sigaw niya sa telepono. Bumalik ka na sa villa ni Song Zichong ngayon din. Sa screen naman ni Chen Bai, isang notification ang lumitaw mula kay Lu Huai. White Emperor, kapapasok ko lang. Marami akong natutunan sa mga archive, pero may isa pang misteryo. Masyadong komplikado ang likas na talent ko. Pwede mo ba itong i-analyze para sa akin? Nagsimula agad ang pagpapadala ng data. In-analyze ng system ang data. Yinwood Body, rank SS. Purong yin energy, walang hanggang sigla, at soul possession. Tunay na immortalidad. Pero ang pag-activate ng wood ay umuubos ng spirit, habang ang yin soul naman ay kumakain ng constitution, isang SS rank talent. Nanlaki ang mga mata ni Chen Bai. Kahit siya ay hindi inasahang makakatagpo ng isang hiyas na kasing galing nito. Sa senaryo na ito ng paggising ng mana, nag-type siya ng babala kay Lu Huai. Napakataas ng kapalit sa paggising ng kapangyarihang ito. Ang isang ordinaryong tao ay may base stats lang na nasa pagitan ng 3 hanggang 5, kaya naman nag-aalangan ako. Kapag lumampas sa 3 ang spirit mo, lalamunin ng wood body ang isip mo. Makinig kang mabuti. Ang constitution ang pundasyon ng buhay. Huwag mong isugal ang buhay mo sa isang padalos-dalos na evolution. Ang spirit ko ay nasa 5 na. Salamat, White Emperor. Maya-maya pa, biglang pumasok sa silid si Song Zichong na bakas ang taranta sa mukha at huminto sa harap mismo ni Chen Bai. Bakit parang natataranta ka? Mahinahon niyang tanong. Habang hinahabol ang hininga, ikinuwento ng babae ang lahat. Natunto ni Luli ang kawan ng mga zombie sa Mangay Container Yard.
Pero nahuli si Luli, sabi niya habang humihingal. Pinapapunta nila ako doon para makipagnegosasyon. Biglang tumayo si Chen Bai, kaya napaurong sa gulat si Zichong. Direkta kanilang kinontak, ang sunod niyang tanong ay parang talim na humiwa. Pinagtaksilan ka ba ni Luli? Tinitigan siya nito ng malamig. Sa takot, napaluhod siya. Master, parang awa niyo na. Ako mismo ang nagpalaki kay Luli. Itataya ko ang buhay ko sa katapatan niya. Nag-uutos lang siya mula sa likuran, siguradong galing sa mga scout niya ang impormasyong lumabas. Nag-isip si Chen Bai, tapos tumango. Sige na nga. Ako na ang kukuha sa kanya, parang nabunutan ng tinik ang babae sa narinig. Salamat po, Master. Samantala, sa gitna ng labirinto ng bakal sa Manggay Yard, isang anino ang lumapit sa bihag. Miss Luli, nakangising sabi ni Xingmang, habang ang mga mata ay parang naninila, mukhang nagkakamali ka ng akala. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa kita ginagalaw ay dahil sa respeto ko kay Song Zichong. Kapag sumuko siya sa akin, magiging alila kita. Pero kapag tumanggi siya, magiging laruan ko kayong lahat. Para ipamukha ang banta, binasag niya ang kanyang baso ng alak malapit sa babae. Nagtalsikan ng mga bubog kasabay ng pagkaubos ng pasensya niya. Lumapit siya at nag-abot ng bagong baso habang nakangisi ng masama. Halika na, siguradong hindi mo tatanggihan ang isang toast. Ang iluwa ito ay hindi magandang ideya. Piliin mo ang maayos na usapan kaysa sa dahas. Bigla, isang boses ang bumasag sa tensyon, kalmado, at nanguuyam. Isang figura ang nakaupo malapit doon, kampanteng naghihiwa ng steak. Napakawalang modo naman. Naisip mo ba na baka hindi lang gusto ng binibini ang klase ng alak mo? Napalingon si Xingmang, nang gagalaiti sa galit. Kailan pa nakapasok ang insektong to? Binaliwala ni Chen Bai ang kanyang galit at humakbang pasulong, habang umaapaw ang aura ng isang bida sa isang system manhua. Gutom ka ba? Tanong ni Chen Bai na parang wala lang. Natikman ko na yung steak. Pwede na rin ang lasa. Nag-alangan ang kontrabida nang maramdaman ang isang mapanganib na presensya. Ikaw. Ikaw si Chen Bai. Malumanay na sinubuan ni Chen Bai si Luli. Nandito lang ako para iuwi siya. Kahit alam na niya ang pagkakakilanlan ng pumasok, hindi man lang natinag si Xingmang at nagbuhos pa ng alak, si Song Shiba ang nagpadala sa'yo. Kahanga-hanga. Seryoso ako. Ikaw lang ang unang nakalusot sa depensa ko nang hindi tumutunog ang kahit isang alarma. Hindi na nag-aksaya ng laway si Chen Bai sa pakikipag-usap. Sa isang pitik lang ng kanyang kamay, pinutol niya ang mga taling nakagapos kay Luli. Binigyan niya ang dalaga ng isang mainit at panatag na ngiti. Sige na. Naghihintay na si Jukiang sayo sa kotse. Namula ang dalaga dahil sa lakas ng kanyang tagapagligtas, at bumulong ng, opo. Habang pinapanood ito, nagsimulang mag-isip ng malalim si Xingmang. Sabi ni Xingmang, sayo pala si Songshi, ano? Sinalubong ni Chen Bai ang kanyang tingin, ang mga matay nagniningas sa kapangyarihan. Sa akin nga siya. Humakbang pasulong ang kontrabida habang dahan-dahang pumapalakpak. Interesante. Napaka-interesante. Inabot ni Xingmang ang isang baso, at nag-iba ang tono niya na parang may negosyong pag-uusapan. Hindi madaling pasukuin ang reyna ng Jiang City. Siguradong may kakaiba kang diskarte. Sinalinan niya ang baso ng alak habang kumikinang ang kanyang mga mata. Bakit hindi tayo magpalitan ng mga sikreto sa trabaho? Uhaw ako sa ganyang kapangyarihan, pagyayabang niya. Sa tatlong malalaking paksyon dito sa Jiang City, hawak ko na sa leg ang City Lord. Napaamo mo naman ang reyna. Ang commander na lang ang natitirang malaya. Itinaas niya ng mataas ang kanyang baso. Tulungan mo akong makuha ang trono bilang hari ng Jiang City. Gagawin kitang kanang kamay ko sa ating imperyo, Tagay. Hindi man lang kumurap si Chen Bai, ayoko. Ang pagtangging iyon ay parang isang sampal kay Xingmang, dahilan para mapatigil siya sa kinatatayuan niya. Nalaglag ang mga baso mula sa kanyang mga daliri at nabasag sa sahig, biglang naglaho ang nagkukunwaring pagiging magalang niya. Jigo! Singhal niya, habang inilalabas ang kanyang aura. Mayroon akong S-rank talent, ang rurok ng kapangyarihan. Gusto mo ba talagang uminom ng alak ng kamatayan? Lumapit si Chen Bai, habang lalong bumibigat ang presensyang inilalabas niya. Sinuri ko muna ang munti mong kaharian bago ako pumasok. Hindi ka lang basta naghahalukay ng mga bangkay. Nangumuha ka ng mga buhay na tao para gumawa ng mga halimaw. Ang madilim na kapangyarihang gamit mo ay nagdadala lang ng kasamaan. Sa totoo lang, makakabuti sa mundo kung mamatay ka na ng maaga. Tinanggal na ni Chen Bai ang kanyang pagbabalat kayo. Hinayaan niyang bumaha sa silid ang kanyang tunay at nakakatakot na aura. At isa pa, hindi ka man lang karapat-dapat na magtali ng sintas ko. Triple S rank ang talent ko. Umungal si Xingmang habang ginagamit ang kanyang abilidad, at ang braso niya ay pumilipit at naging isang nakakapangilabot na sandata. Ang talent ko ay ang Star Plunderer, kaya kong higupin ang lakas ng kahit sinong target at mag-evolve ng walang katapusan. Tumawa siya na parang baliw, lasing sa sarili niyang lakas. Tinatawag mo ang sarili mong Diyos? Sa tingin mo ba may silbi ang rank mo sa harap ng ganitong kapangyarihan?
Ang isang triple S rank ay parang isang bathala na, pagkutya niya. Nagningning ang mga mata ni Chen Bai sa malamig na katuwaan habang naghahanda siyang umatake. Muntik ka nang tumama. Pero ang mga patay ay hindi na kailangan pang malaman ang detalye. Sinuri ni Chen Bai ang kanyang kalaban gamit ang matalas na tingin. Isang purong combat talent na nag-evolve. At ang mga kuko na yan, siguradong high-tier gear, biglang sumugod ang kalaban para itigil ang daldalan. Mayabang na basura. Sana ay mapataas ng kamatayan mo ang stats ko. Huwag mo akong bibiguin, pero hindi ganoon kadaling mahuli si Chen Bai. Nakaiwas siya sa bawat pag-atake. Imbes na laman ni Chen Bai, ang pinto ang nawasak ng mga kuko ni Singmang. Lalong nanggigil sa dugo si Singmang nang hindi siya tumama. O, isang transformation talent. Interesante, pero masyadong mahina. Dumulas si Chen Bai sa gilid, habang naniningkit ang mga mata. Skill yon, itinatago niya ang tunay niyang lakas, kailangan kong mag-ingat. Tumalon sa ere si Singmang, ang kamao ay nakaamba na parang isang bulalakaw. Mamatay ka na. Hindi umatras si Chen Bai. Nagpakawala rin siya ng suntok. Boom! Nag-abot ang kanilang mga kamao at naglabas ng matinding shockwave ng purong lakas. Doon sa container port, sumabog ang mga shipping crate dahil sa lakas ng banggaan. Napaatras si Chen Bai habang si Xingmang naman ay napaatras din at muntik ng matumba. Inihampas ni Xingmang ang kanyang paa para tumatag agad ang tayo. Tumawa siya na parang baliw at hinarangan ang susunod na atake gamit lang ang kanyang kamay. Ayos ka lang ba? Pangungutya ni Xingmang. Mukhang pagod ka na ah. Biglang lumiyab ang mga berdeng apoy sa kanyang mga braso habang tinutukso ang kalaban. Di ba triple S rank talent ka? Ipakita mo ang galing mo. Tahimik lang na nakatayo si Chen Bai habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Biglang sumilay ang isang malamig na ngisi sa mga labi ni Chen Bai. Kanina pa aktibo ang talent ko, hindi mo lang napapansin. Bakas ang pagkalito sa mga mata ni Qingmang, pero iwinasiwas niya ang kanyang mga kuko at pinatalsik si Chen Bai. Basura! Ang lakas mo, bilis mo, lahat yan ay mas mababa sa akin. Huwag ka nang magyabang. Ipinakita ni Singmang ang kanyang madidilim na kuko, kampante na siya ang mananalo. Sinuntok niya ng malakas si Singmang sa sikmura. Walang hiya, pagkutya ni Chen Bai. Sabi ko na sayo, hindi normal ang kakayahan ko. Pinili mong huwag maniwala sa akin. Biglang sumulpot ang mga dark purple na galamay at ipinupot sa kaaway. Sana naman sulit ang stats mo sa abalang to. System alert. Isang human evolver ang naabsorb. Sa awakening manhwa na ito, ang mga malulupit lang ang nabubuhay. Nakumpleto na ng Black Light Virus ang unang bahagi ng paggising nito. Nag-evolve na ang Devour ability. Maaari na siyang makakita ng mga piraso ng alaala, at may pagkakataon na ring magnakaw ng mga skill ng kaaway. Pinasadahan ni Chen Bai ang mga notification habang may kontentong ngisi sa kanyang mukha. Ang mga virus buff ay hindi na pansamantalang active skills lang. Ngayon, permanenteng base stats na ang mga ito. Tingnan natin ang mga numero. Dati, plus 30 sa strength at agility. Plus 20 sa spirit at 100% na recovery. Habang tinitingnan ang evolution data, tumango si Chen Bai. Napakalaking dagdag. 20 points ang permanenteng naidagdag sa bawat stat. Pinulot niya ang nahulog na claw weapon. Hindi ko pwedeng iwagayway lang ang talim ko, nang basta-basta bago tuluyang tumama ang apocalypse. Masyadong mahihina ang mga normal na tao para sa akin ngayon. Sinisiyasat na niya ang mga gamit na nalaglag mula kay Singmang. Mga equipment blueprint at consumables. Napakaswerte ng lalaking ito. Siguradong nangburo ito ng mga mutated zombie, kaya naging ganito kalakas. Napabuntong hininga si Chen Bai. C-rank blueprint lang. Pero mas mabuti na ito kaysa wala. Mataas ang lock stat niya. Pero ngayon, akin na ang lahat ng ito. Sumapit na ang gabi sa wasak na container yard. Mula nang bumalik siya sa nakaraan, ang talento niya ay biglang tumalon mula E- rank patungong triple S rank. Ito na ang pinakamatinding leveling manhwa fantasy na nagkatotoo sa totoong buhay. Na-recruit pa niya si Sang Zichang, ang magiging city lord ng Jiangcheng sa hinaharap. Isang magarang kotse ang huminto at bumaba ang bintana nito. Master, sakay na po kayo. Ang paghahanap ng mga ligaw na monster bago magsimula ang trial ay sayang lang sa oras niya ngayon. May violet na enerhiyang dumadaloy sa paligid niya. Sa mga huling araw na ito, kailangan niyang maghanda para sa kaguluhan. Pagkatapos ng pagdating ng gulo, sa Song Villa, nakatayo si Chen Bai sa balkonahe. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Malapit na ang trial. Isang katok ang umalingaw sa pinto. Pasok. Agad na nagmartsa papasok si Sang Zichang at ang kanyang intel team. Master, hindi namin kayo binigo. Tapos na ang mga gawain. Humakbang si Fui pasulong. Hawak ang makapal na tumpok ng mga dokumento. Markado na ang zone. Ang Hilltop Villa ang sentro. Kumpirmadong tumpak ang datos ng topografiya at populasyon. Kapag tumama na ang apocalypse, malilinis na natin ang lugar. Kukunin natin ang buong kontrol. Sinuri ni Susan ang kanyang mga papel. Handa na ang mga supply. Nasa inbox nyo na ang listahan ng inventory.
Tumango si Chen Bai. Kanina pa niya ito tiningnan. Naayos na namin ang lahat. Tumingala si Sang Zichang na may seryosong mga mata. Paubos na ang oras. May huling utos pa po ba? Sinulyapan ni Chen Bai ang kanyang cellphone. Magaling. Iwan niyo na ang mga file sa mesa. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Nagpadala siya ng group message. 10 minuto na lang bago ang trial, huwag kayong magmayabang. Dahil lang may pambihira kayong talento. Ang panganib na darating ay higit pa sa inyong imahinasyon. Gusto ko ng kumpletong headcount sa loob ng 10 minuto. Walang exception. Natanggap ni Lin Xian ang hudyat, habang D4 na nakaupo ng may kakaibang kisig. Salamat sa paalala, mahal na hari. Nasa kalsada pa rin si Liu Hai noon. Kaswal niyang hinawi ang kanyang buhok. Salamat, White Emperor. 9 na minuto na lang sa orasan. Sa sandaling magsalita siya, mabilis na kumilos ang kanyang mga daliri sa screen. 8 minuto. Naubos na ang pasensya ko. Sa gitna ng mga guho, ipinagpatuloy ni Wuya ang countdown. 7 minuto. Kumalma ka lang, tyrant. Pero hindi tulad ng mga veterano, hindi maitago ni Mengmeng ang kanyang takot. 6. Panginoon ko, hindi ako makahinga. Agad na nag-ingay ang chat group para palakasin ang loob niya. Agad-agad, naiwan siyang tulala. Kinilala na ng hourglass ng panahon ang kaniyang amo, pero sumisigaw ang kaniyang instinct. Panganib. Hindi ito maganda, nandito pa rin sila, walang pwedeng makaalam tungkol sa artifact na to. Buong lakas siyang sumigaw. Lahat kayo, lumabas na, ngayon din. Akala ni Chen Bai ay kailangan niyang itago ang kaniyang sikreto, pero bigla siyang napatigil. Ang tatlo ay nakatayo lang ng walang kibo, namumutla ang kanilang mga mukha na parang mga estatwa. Inilibot ni Chen Bai ang kaniyang paningin sa paligid, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang bumabagsak na eroplano ay nakalutang sa ere, tila kinalaban ang grabidad, ang imposible ay nangyari mismo sa harap ng kaniyang mga mata. Napasinghap siya nang mapagtanto ang nangyayari. Huminto ang oras. Ang kwintas na hourglass ay lumulutang ng walang bigat sa harap niya. Na-teleport si Chen Bai sa isang pocket dimension. Sa isang kisap mata, natunaw ito sa mga partikulo ng purong enerhiya na pumasok sa kaniyang katawan. Isang system notification ang lumabas. Matagumpay ang koneksyon sa temporal hourglass. Habang binabasa ang mahabang mensahe sa holographic panel, tumama kay Chen Bai ang katotohanan. Nagbalik siya sa nakaraan. Totoo nga. Binigyan siya ng hourglass ng pagkakataong mag-regress. Pero may higit pa roon. Ang state na ito ay pwedeng isave at i-load. Ang mga stats ng bagay na ito ay pang God tier. Nakuha ni Chen Bai ang pinakamalakas na lottery ng mga skill, isang kumpiyansang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Isang life-saving skill na ganito kalakas. At ang cooldown ay 1 oras lang. Pagkalabas sa private dimension, biglang bumalik sa normal ang realidad kasabay ng boses ni Zikyong. Pakiramdam ko po ay tinawag niyo kami, amo. May mga utos po ba kayo o namamaligno lang ako? Ito na ang perpektong palusot. Tumango si Chen Bai. Hindi ka nagkakamali. Lahat kayo, suriin agad ang kaligtasan ng villa, ang gabi ay puno ng panganib. Sabihan ang lahat na manatiling alerto. Sisimulan natin ang paglilinis pagbukal ng liwanag, dahil ang boss na ang naguutos. Sabay na sumagot sina Zikyong at Louis. Opo, sir. Kinabukasan, nagliliyab ang mga skyscraper at binalot ng itim na usok ang langit. Sa tapat ng Shengxiang Villa, nagkalat ang mga bangkay ng mga undead sa lupa, ganadong-ganado si Big Sister. Hawak niya ang kanyang talim, inactivate niya ang Amethyst I Rank S, na nagagawang kristal ang mga bagay, o kaya na may binabago ang kanyang sarili. Para sa todong atake at depensa, ang lakas ay nakadepende sa spiritual strength, ito ang Crystal Ocular Jutsu. Maaari mong makita ang mga katangian ng target at baguhin ang mga epekto nito base sa agwat ng spiritual power. Target, karaniwang zombie. Agility, 3, Physique, 4, Spirit, 0 ang status. Isang lalaking zombie na infected ng Z-virus. Kahinaan, ang ulo. Sa isang kisap mata, nagpakawala si Zikyong ng isang saksak na sobrang bilis, kaya malinis na nahiwalay ang ulo sa leeg nito. Sa gitna ng dagat ng mga zombie, isang anino ang gumagalaw habang humahampas ang buhok sa hangin. Yumukod silang siyang. Inactivate ang Way of the Assassin, nakatago ang paghinga, burado ang presensya, mas sensitibo ang pakiramdam, at ang agility sa dilim ay dagdag 30%. Ang attack speed sa unang tira ay dagdag 100%. Samantala, nagpakawala si Wu ng isang napakalakas na suntok na nagdulot ng makapal na usok. Ginamit niya ang kaniyang butcher cleaver para pugutan ang kawan ng mga undead, pinapatalsik ang mga katawan sa isang kumpas lang. Ang kabilang panig ay maayos na tinapos ang pagpaslang. Sa kabilang banda naman, sa loob ng main hall ng villa, isang bodyguard na nakasalamin ang nagmamadaling pumasok na may takot sa mga mata, habang pasan ang isang biktima. Sugatang survivor, Sushin. Agad na kumilos ang healer. Iturok ang antivirus serum. Ako na ang magpapakalma sa lagay niya. Ito ang skill na hyper regeneration.
Pinapabilis nito ng husto ang paggaling ng mga sugat at stamina, at pwedeng gamitin sa mga kakampi. Sumapit ang gabi. Isang pambihirang katahimikan ang bumalot sa kanilang kuta. Binuksan ni Chen Bai ang pinto, tinitignan ang sitwasyon. Mukhang mas maayos ang lagay natin kaysa sa inaasahan ko. May paggalang na sumagot si Louie. Tunay nga po, salamat sa inyong maagang paghahanda. Nasa atin ang lahat ng tactical advantage. Walang anumang aberya sa ngayon. Maaari na tayong magpahinga ng mahimbing. Tumango si Chen Bai. Parang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Mabuti. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang lugar na to. May kailangan pa akong tapusin. Nang hindi nagsasayang ng oras, bigla siyang naglaho, nag-iwan ng bakas ng kulay asul na enerhiya, naiwan doon si Louie. Naguguluhan pero nananatiling tapat. Opo. Masusunod. Sa mga kalsada sa bundok ng Shandong, kumilos si Chen Bai sa bilis na supersonic. Sa unang yugto ng Apocalypse, ang mga teknolohiya tulad ng kotse at baril ay wala ng silbi at naging mga basurang bakal na lang. Pero sa taglay kong agility ngayon, dapat ay umabot ako sa tamang oras. Sa unang araw, gumuho ang langit bago ang aking regression. Nakita ko ang bagay na yon. Isang simbolo ang lumitaw sa itaas ng Jiang City University. Matagal bago ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin niyo noon. Namuhay ako na may pagsisisi araw-araw dahil pinalampas ko yon. Nag-iba ang ekspresyon ni Chen Bai. May determinasyon, sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang makawala ang tadhana sa aking mga kamay. Nakalak na ang kaniyang target, Jiang City University. Nakatayo sa gitna ng campus, itinaas niya ang kaniyang kamay, hinihigop ang life force mula sa mga nagkalat na bangkay. Lahat ay naaayon sa plano. Narito na ako. Ito na ang tamang lugar. Lahat ng mga awakened na tao ay handang pumatay makita lang ang sigil na ito. Ang marka na naghuhudyat sa pagbaba ng isang God Avatar. Mabilis siyang tumakbo patungo sa liwanag, malapit na. Direkta na itong nasa harap niya. Noong papasok na sana siya sa bilog, may mga yabag na narinig na humarang sa kanyang daanan. Sandali lang, ikaw na awakened one. Bihira lang makakita ng bata na ganito kalakas sa tutorial phase. Isa lang akong hamak na mga ngalakal. Interesado ka bang makipagpalitan? Nang marinig ito, naningkit ang mga mata ni Chen Bai dahil nakilala niya ito. Sige ba? Isang karangalan ang makipag-trade sa isang taong tulad mo. Ikinararangal ko po ang pagkakataong ito. Binuksan ng misteryosong figura ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagtanggap. Para sa mga hindi sanay, mukha lang siyang isang simpleng mangangalakal, pero ang hangin sa paligid niya ay nagliliyab sa kapangyarihan. Isang pambihirang pagkakataon talaga ito. Ang boses ni Chen Bai ay nanginginig sa pananabik. Narinig ko na ang mga alamat ng inyong kabantugan, napagmasdan ng inyong mga simbolo, at naghintay ng napakahabang panahon para sa sandaling ito. Mabait, patas, mapagbigay, mayaman, at makapangyarihan sa lahat. Ipinatong ni Chen Bai ang kanyang kamay sa kanyang dibdib habang yumuyukod. Nang may paggalang, tumalim ang mga mata ng figura, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang idinedeklara ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ako ang Diyos ng kalakalan, si Leo. Nagbago ang eksena sa mga guho ng Jiangchang University. Naglabas si Leo ng isang kumikinang na berdeng card mula sa hangin. Halatang natutuwa, sinabi niya, binobola mo naman ako, irog na binata. Masyado mo akong pinupuri. May nararamdaman akong kakaibang tadhana sa pagitan nating dalawa. Tanggapin mo ito bilang regalo sa ating pagkikita. Ipinaliwanag niya ang kapangyarihan ng card, na karaniwan sa anumang magandang system. Manhwa. Ito ang Golden Member Card ng Goblin Merchant Guild. Ang pagbili ng mga kagamitan sa Goblin Guild ay magbibigay sa iyo ng eksklusibong mga discount. Bulong ni Chen Bai sa kanyang sarili, habang itinatago ang kanyang pagiging tuso. Nakatagpo ko na siya sa dati kong buhay, alam na alam ko kung paano laruin ang larong ito. Hindi tinatabla ng Diyos na ito ng mga ordinaryong papuri, pero gustong-gusto niya ang matalinong investment. Dahil alam na alam ang pagkatao ni Leo, tinanggap ni Chen Bai ang card gamit ang dalawang kamay, habang nagpapanggap na sobrang nagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Talagang napakabait niyo gaya ng sinasabi sa mga usap-usapan. Nang matapos ang mga formalidad, nagsimula na ang totoong negosyo. Sige. Dahil pumayag kang makipagpalitan, ipapakita ko sa iyo ang aking koleksyon. Isang holographic system window ang biglang lumitaw. Isang S-rank na item, ang Thunder Scepter. Isang sandata na kayang magpatawag ng kidlat para tupukin ang mga kaaway habang nagtataglay ng mapanirang lakas sa melee. Ang presyo nito ay 500 gintong barya. Sunod ay ang S-rank na Death Bow, isang legendary sniper rifle na tanging isang master marksman lang ang makakagamit. Ang mga ito ay obra maestra na nilikha ng goblin na manggagawa at ni Leo mismo. Napasinghap si Chen Bai habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Yung Thunder Scepter na yun ang signature weapon ng Lightning Walker sa dati kong buhay. Kaya, pala doon niya nakuha yon.
Isa itong kuta ng kayamanan na karaniwan sa mga high-tier leveling manhwa. Pero biglang, nagdilim ang ekspresyon ni Chen Bai dahil sa panghihinayang. Pasensya na po, Panginoong Leo. Tinatawag ng mga kayamanang ito ang aking kaluluwa, pero hindi ko pa. Ito kayang bayaran sa ngayon. Tumango si Leo, dahil inaasahan na niya ito. Alam ko na nagsisimula pa lang ang trial, kayong mga evolutionary ay kasalukuyang naghihirap. Gayunpaman, ang mga paninda ko ay hindi basura para lang ipamigay. Magtrabaho ka ng mabuti, mag-ipon ng yaman, at makipagpalitan sa akin. Sa hinaharap. Nang marinig ang pagtatapos ng usapan, naging malalim ang tingin ni Chen Bai. Kailangan na niyang kumilos ngayon. Sinubukan ni Chen Bai ang sitwasyon. Panginoong Leo, kahit hindi ko mabili ang inyong mga gamit, alam ko ang mga patakaran. Hindi maaaring direktang makilahok ang isang Diyos sa mga trial. Kailangan niyo ring mag-invest sa isang evolutionary para kumita sa apocalypse na ito. Isang kumpiyansadong ngiti ang sumilay sa mukha ni Chen Bai. Pumunta kayo rito para maghanap ng pagkakataong mag-invest, hindi ba? Pagkarinig dito, biglang humalakhak si Leo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa interes. Matalino kang bata ka ah. Marami-rami ka ring alam, no? Gusto mo bang mag-invest ako sa'yo? Sinimulan na ni Chen Bai ang kanyang pambobola. Alam kong may hawak kayong kayamanan na pinupuri pati ng mga Diyos. Isang holy grail na walang sinumang awakening manhwa protagonist ang makakatanggi. Mag-invest kayo sa akin, at ipinapangako ko, hindi kayo magsisisi. Nanatiling duda si Leo, at ang kanyang boses ay naging pabulong na unggol. Ang bawat investment ay nangangailangan ng kapalit. Ang item na iyon ay isang bagay na hinahangad ng lahat ng Diyos. Bakit mo iniisip na makakapagbigay ka sa akin ng kita? Tinitigan niya ng diretso ang kaluluwa ni Chen Bai, ang kanyang presensya ay bumibigat sa buong silid. Kahit fan pa kita, hindi ako nakikipagnegosyo sa paraang malulugi ako. Hindi sapat ang mga salita lang. Para patunayan na sulit siyang pagkatiwalaan, ginamit ni Chen Bai ang kanyang skill. Ang kanyang braso ay nagbagong anyo bilang isang halimaw at nakakatakot na galamay. Punong-puno ng purong lakas, tumayo siya ng tuwid sa harap ng Diyos, bakas ang kumpiyansa. Pakiusap. Tingnan nyo. Ito ang aking katibayan. Nang makita ang pagbabagong anyo, pumalakpak si Leo sa tuwa, kahanga-hanga, isang SSS rank na talent. Kakaiba ito, mas nakakahigit sa mga ordinaryong talent na nakita ko. Itinagilid ng Diyos ang kanyang ulo, isang tusong ngiti ang nasa kanyang mukha. Talagang nakakaaliw ang trial na ito. Isang napakaakit-akit na potensyal. Pero, wala akong planong ilabas ang kayamanang iyon ng ganito. Kaaga sa laro, dahan-dahang tumayo si Leo, ang tono niya ay kalahating nagbibiro, at kalahating nagbabanta. Desidido na. Makinig kang mabuti, bata, bibigyan. Kita ng isang pagkakataon. Dapat mong pahalagahan ang oportunidad na ito. Kung hindi ko lang nakita ang talent na iyan, at kung ang katawan mo ay walang bahid ng aura ng pagkadiyos, hindi ako kailanman papayag. Hindi makapaniwala sa kanyang swerte, nagdiwang si Chen Bai, nakuha ko na ang investment. Pero itinaas ni Leo ang kanyang kamay para patahimikin ang selebrasyon. Hindi pa ito sapat. Ang talent ay hindi garantiya ng magandang kinabukasan. Sa mga Diyos, marami ang nagsimula sa A-rank talent lang, pero umakyat sa rurok ng tagumpay. Ibinigay na ni Leo ang kanyang ultimatum. Para makuha ang pinakamataas kong investment, dapat mong patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng lakas at pag-unlad. Agad na tumunog ang system. Isang bagong quest ang lumitaw. Mission alert, ang Goblin God of Trade na si Leo ay naglabas ng huling investment quest. Round 1, difficulty SSS rank. Tinatanggap mo ba? Hindi nag-atubili si Chen Bai kahit isang segundo. Ang boses niya ay matatag at may pusong bakal. Tanggap ko na. Naglabas si Leo ng isang gintong barya. Kapag tapos na ang misyon, gamitin mo ang baryang ito para ipatawag ang aking projection. Pinitik niya ang barya patungo kay Chen Bai. Sana naman ay hindi mo ako paghihintayin ng matagal, bata. Nasalo ni Chen Bai ang barya gamit ang dalawang daliri, habang may matalim na kislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay humingi siya ng isang huling hiling. Panginoong Leo, maaari mo bang ipakita sa akin kahit sandali ang kayamanan? Ipakita mo sa akin ang kayamanang hinahangad pati na ng mga Diyos. Hindi naman tumanggi si Leo. Binuklat niya ang isang gintong scroll, at nakakasilaw ang liwanag nito. Siyempre, biglang lumitaw ang system window. Ipinakita nito ang isang triple S rank na espesyal na item, isang dual class scroll. Binibigyan nito ang gumagamit ng kakayahan na magkaroon ng dalawang buong class ng sabay. Ibig sabihin nito ay doble ang paglago ng mga attribute, doble ang stats, at dalawang set ng mga skill. Sabay-sabay na aktibo ang lahat ng skills. Napanganga si Chen Bai sa gulat at bumulong, dalawang class. Sapat na iyon. Biglang isinara ni Leo ang scroll, itinago ang pinakamahalagang premyo. Sige na, bata. Tapos na ang transaksyon. Kailangan ko nang umalis.
Tumalikod na si Leo para umalis, habang may mahiwagang ngiti sa kanyang mukha. Higit sa inaasahan ang nakuha ko ngayong araw, sana ay makaligtas ka sa pagsubok na ito. Sa sandaling maglaho si Leo, bumukas ang mission panel. Ito ang klasikong simula ng isang epikong kwento. Ang mga detalye ng Triple S Rank Final Investment Quest. Kung ninanais mo ang pinakamahalagang investment mula sa pinakamatalino at pinakadakilang Diyos ng kalakalan, dapat kang magpakita ng sapat na katibayan. Ang talento ay simula pa lamang. Ang kakayahan ang puhunan para sa investment. Malinaw na lumitaw ang layunin ngayon. Hanapin ang isang nakatagong dungeon sa loob ng Special Zone, ang Jiangxi University. Talunin ang nilalang na nakakuha ng atensyon ni Leo. Kumuha ng isang partikular na bahagi ng katawan nito. Ibigay ito sa kanya. Ang mga premyo at karapatan sa interpretasyon ay pag-aari ng Diyos ng mga goblin. Lahat ng karapatan ay nasa kanya, tunay ngang siya ang Diyos ng kalakalan. Natahimik si Chen Bai, inaalala ang mga alamat. Sa nakaraan niyang buhay, napakalinis ng reputasyon ni Leo. Kung matatapos niya ang Triple S mission na ito, tiyak na hindi siya pababayaan ng mga Diyos. Nagbago ang eksena. Naglalakad si Chen Bai sa wasak na pasilyo ng universidad, tinitingnan ang paligid. Nakapagtataka, bulong niya. May nakatagong dungeon pala sa Jiangxi University sa simula pa lang ng Apocalypse. Siguradong nakatago ito ng malalim sa dilim. Ngayon ko lang narinig ang tungkol dito. Huminto siya, hinawakan ang kanyang baba, at mabilis na nag-iisip para malutas ang puzzle. Dapat matapos ito bago magsimula ang totoong panganib. Lumapag si Chen Bai sa kalsada. Nag-alinlangan siya ng ilang sandali kung saan sisimulan ang kanyang pagsakop. Lumipat ang eksena sa gymnasium ng Jiangxi University kung saan isang bangungot ang nagaganap. Hindi man nakaranas ng pisikal na pagpapahirap ang mga babaeng estudyante, ang mga lalaking estudyante naman, ay binubugbog ng husto hanggang sa dumanak ang dugo ng mga nananakop. Dinurog ni Tom ang isang estudyante. Sa ilalim ng kanyang bota ay isang puting damit. May nakakadiring ngiti sa kanyang mukha habang nag-uutos siya. Maghubad kayong lahat. Magpakitang gilas kayo para maaliw ako at magmakaawa kayong maging mga alipin ko. Lalo siyang ngumisi habang ibinibigay ang kanyang huling babala. Tumanggi kayo at papatayin ko kayo. Naintindihan niyo ba, mga basurang mahihina? Pero may isang estudyante na may lakas pa ng loob na lumaban. Managinip ka, hayop ka. Biglang bumigat ang hangin. Ikinuyom ni Tom ang kanyang kamao. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa kulay pulang ilaw na parang isang demonyong uhaw sa pumatay. Ang boses niya ay naging isang nakakatakot na ungol. Kung gusto mo nang mamatay, pagbibigyan kita. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi ka mahihirapan sa pagpanaw mo. Isang babaeng may kulay kape ang buhok ang humakbang pasulong. Nanginginig siya habang sinusubukang pumagitna. Tom, tumigil ka na. Sobra na ito. Bahagyang natawa si Chen Bai. Alam ko. Sa labas ng gym, ang gintong liwanag ng isang bagong panahon o baka ng katapusan ng mundo ay nagpapaliwanag sa langit. Itinuro niya ang babaeng blonde. Dito ka lang. Ang iba, lumayas na kayo. Inutusan niya silang sundan ang bakas ng mga bangkay na iniwan niya sa daan. Pumunta kayo sa East Mountain Villa area. Sabihin niyo sa mga tao doon na si Chen Bai ang nagpadala sa inyo. Bibigyan nila kayo ng matutuluyan. Nag-alinlangan ang isang estudyanteng nakaasul na polo. Alis na. Pero naglipa na ang mga zombie sa campus. Dagdag pa ng isang babaeng nakapink at milya-milya ang layo ng villa. Pati ang babaeng itim ang buhok ay mukhang hindi sigurado. Buong tiwalang itinuro ni Chen Bai ang daan na ginawa niya. Naubos ko na ang karamihan sa mga patay gutom sa rutang iyon. Kung makakaligtas kayo sa biyahe, baka magising din kayo bilang isang evolved na tao. Nagdilim ang kanyang mukha habang bumibigat at nagiging nakakasakal ang kanyang aura. Nagbitiw siya ng babala na parang isang banta. Kung masyado kayong duwag na harapin ang ilang zombie ngayon, maghintay lang kayo kapag nag-evolve na sila ng sabay-sabay, magiging hamak na karne na lang kayo. Kinilabutan ng buong grupo, pero ang babaeng nakaasul na polo ay nakakuha ng lakas ng loob sa kanyang mga salita. Tumango ito, puno ng determinasyon ang mga mata. Naintindihan ko. Salamat. Habang papaalis ang grupo, naiwan ang blonde na medical student na nanginginig. Hindi ba ako pwedeng sumama sa kanila? Bakit mo ako pinanatili rito? Biglang may pumasok na kakatuwang ideya sa isip niya at namula ang kanyang mga pisngi habang bumubulong. Teka, wag mong sabihin. Lumapit siya, napalitan ng kayabangan ang kanyang takot. Mukhang may kursunada kayong mga taga-Dragon Country sa magagandang dayuhang babae, no? Kaya mo ako itinira. Hindi mo naman kailangang maging masyadong magaspang, pero sige, payag ako. Napangisi si Chen Bai, huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Wala akong pakialam sa katawan mo. Sabi ko na kailangan ko ng guide papunta sa medical school para kunin ang isang bagay. Gusto na niyang lamunin ng lupa sa sobrang hiya. Ay, pasensya na. Nataranta lang ako. Nagbibingi-binihan yata ako. Sa desperasyong mabawi ang kanyang dangal, sumigaw siya. Pero huwag mong insultuhin ang pagkatao ko. Hindi ako ganoong klaseng babae. Wala pang nakakahawak sa akin kahit kailan.
Mapapatunayan ko yan. Ninisian lang siya ni Chen Bai nang walang pakialam. Sige, mabuti yan. Nalipat ang eksena sa gymnasium ng Jiangxi University. Pagkatapos umakyat sa napakaraming hagdan, hiningal ang babae. Hoy, hindi ko na kayang humakbang pa. Magpahinga muna tayo. Agad ang naging sagot ni Chen Bai. Hindi. Hinawakan niya ang baywang nito at biglang tumalon sa ere. Sa sobrang bilis, nahubad ang kanyang jacket. Ang jacket ko. Lumipat ang eksena sa Medical Research Building. Pagkalapag nila, sinamaan niya ito ng tingin. Napakasama mo talaga. Kung hindi ko lang ipinitpit ang mga hita ko, baka mas marami pang nawala sa akin kaysa sa jacket lang. Hindi pinansin ni Chen Bai ang kanyang pagrereklamo at tumingala sa dambuhalang gusali. Ito ba ang research facility? Nagpout siya pero tumango ng may kaunting inis. Oo. Ang ikatlong palapag ay para sa mga propesor lang. Sabi-sabi na puno raw ito ng mga virus sample at mga delikadong materyales. Pagpasok sa madilim na hallway, napahawak siya sa laylayan ng damit ni Chen Bai sa takot. Ang daan na iyan sa baba, hindi yan papuntang garahe, papunta yan sa krematorium. Kung gusto mo ng misteryosong lugar, yan ang hanapin mo. Hindi man lang kumurap si Chen Bai. Naintindihan ko. Sumunod ka sa akin, sa loob, puno ang silid ng mga makukulay na test tube at mga makinang umaandar sa katahimikan. Nakatayo sa gitna ng virus lab sa Jiangxi University, naningkit ang mga mata ni Chen Bai. Hindi lang ito basta lab. Isa itong imbakan ng kayamanan. Inilahad niya ang kanyang kamay, hinihigop ang likido mula sa mga vial na parang vacuum. May punto naman na ganito karami ang flu virus dito. Universidad naman kasi ito. Pagkatapos, nagsimulang lumabas ang mga notification mula sa system. Mutated influenza D, nakuha na. Heat sensitivity, nadedetect. Virus points, +5. Influenza B, nakuha na. Points, +0.3. Influenza A, nakuha na. Nag-flash ang isang bagong alert sa interface. Sapat na viral load, nakolekta na. Gamitin ang points para i-upgrade ang plague skill. Ito ang klasikong power fantasy ng isang system manhwa kung saan maging ang sakit ay nagiging lakas. Pagkabasa sa notification, bakas ang interes sa kanyang mga mata. I-upgrade ang ordinaryong trangkaso para maging isang combat skill. Ngayon, mukhang kawili-wili ito. Hindi siya nag-atubili. System, i-activate ang upgrade. Isang gintong notification ang lumitaw. Tagumpay ang upgrade. Na-unlock na niya ang influenza skill. Sinuri ni Chen Bai ang bagong data. Pwede na akong magpakawala ng mga viral load para mahawaan ang mga target sa paligid. Ito ang simula ng isang tunay na alamat sa leveling manhwa. Ang mga nahawa ang target ay makakaranas ng pagbaba ng stats at mga debuff. Kahit ang isang simpleng pagbahing ay kayang makasira sa spellcasting o mga malalakas na atake, grabe ang potensyal nito sa crowd control. Ang bisa nito ay depende sa biology ng target. Bahagyang natawa si Chen Bai, napakahusay. Sinong mag-aakala na ang isang pagbahing ay magiging isang weapon of mass destruction? Iniisip na niya ang lahat ng mga kilalang pathogen. Binaliwala ko ang biological warfare sa nakaraan kong buhay, naningkit ang kanyang mga mata. Kailangan kong mag-focus sa viral evolution para malampasan ang aking mga limitasyon. Napagtanto niya ang lahat. Ito ang nakakatakot na potensyal ng isang SSS-ranked talent. Naalala niya ang babala ni Li Du. Ang Earth Spirit Trial ay isang bitag ng kamatayan, hindi ko pwedeng tipirin ang mga points na yon, nakapili na siya. Kailangan ko ng purong lakas para makaligtas sa bangungot na ito. Binuksan niya ang Blacklight Virus Skill Tree, i-unlock ang Passive Wall Walk. Ngayon, kaya na niyang labanan ang gravity, nakadikit sa mga pader na parang gagamba ng may maladyos na balanse. I-unlock ang Passive Combat Focus. Agad na tumalas ang kanyang dynamic vision. Tila bumagal ang takbo ng mundo sa kanyang paningin. Sa paligid niya, tumaas ng 100% ang kontrol niya sa kanyang mga kalamnan. Sinubukan ni Chen Bai ang bago niyang katawan at nagpakawala ng isang simpleng suntok sa hangin. Ganap na kontrol sa kalamnan, bulong niya. Pero sa likod niya, nanigas sa takot ang babae. Ang isang simpleng suntok na yon ay naglabas ng shockwave na nagpira-piraso sa pader na semento. Kumakabog ang dibdib niya sa takot. Ang shockwave na yon? Paano niya nagawa yon? Napagtanto niya kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Kung ako ang tinamaan niya, siguradong durog ang katawan ko, habang nangyayari yon. Nagkaroon ng realisasyon si Chen Bai. Ngayon alam ko na, hindi lang pala ito tungkol sa lakas. Sa perpektong kontrol sa kalamnan, kaya kong maglabas ng nakamamatay na puwersa. Gamit lang ang isang daliri sa malapitan. Lumingon siya sa kasama niya. Pulang-pula ang mukha nito. May sakit ka ba? Tanong niya. Tinakpan niya ang mukha niya sa hiya. Hindi, wala lang to. Binaliwala lang ni Chen Bai ang pagkailang nito. Wala rito ang item. Pumunta tayo sa anatomy lab. Bumaba sila sa napakadilim na underground archives, nanginginig ang babae. Chen, walang kuryente rito. Nakakasuffocate. Hinto. Tigil ni Chen Bai, hindi tayo nag-iisa. Dahil sa dilim. Bumangga siya sa likod nito. Nahanap ko na.
Tumayo siya sa harap ng isang mabigat na pintong bakal. Sa loob, may mga kakaibang simbolo na nagliliwanag na parang isang sinaunang hurnong pang-alkimiya. Dito ka lang, utos niya. Delikado rito, Chen. Pakiusap, bulong nito na takot na takot. Natatakot ako. Pero binaliwala niya ito at mag-isang pumasok sa dilim. Alert ng system, pumapasok sa dungeon cooling incinerator. Kailangan ay level 5 hanggang 10. Hindi man lang kumurap si Chen Bai, kumpirmahin. Itinapat niya ang kamay sa malamig na bakal. Maligayang pagdating sa hidden dungeon. Ang pagtapos sa cooling incinerator na ito ay magbibigay sa iyo ng permanenteng pagmamay-ari. Time limit, 2 araw. Ang pagkabigo ay magreresulta sa paglaho ng dungeon habang buhay. Kaya pala naging sikreto ang lugar na to, isip ni Chen Bai. Isang beses lang itong alok. Biglang gumalaw ang mga bangkay sa ibabaw ng mga bakal na higaan. Dumilat ang kanilang mga matay bulag. Nagliwanag ang aura ni Chen Bai. Showtime na. Sumugod ang grupo ng mga undead sa kanya na parang mga gutom na hayop. Hindi umatras si Chen Bai, naging mabilis ang kanyang galaw, at siya ang unang sumalakay. Boom! Isang tama, isang patay. System, level 5 na undead, napatay. 400 experience points ang nakuha. Pero isang anino ang sumugod mula sa Kisame. Isang biglaang pag-atake. Tinamaan siya, pero ngumisi lang. Sana ay sabay-sabay na lang kayong sumugod. Sinuri niya ang kalaban. Isang ambusher sa Kisame. Sayang, masyadong mabagal ang galaw mo. Tumalon pa itaas si Chen Bai at isinalyab ang nilalang sa sementong kisame ng may puwersang nakakadurog ng buto. System, level 7 na Chimera Spider, napatay. 1,000 experience points. Ang nakuha. Lupit. Ngumisi si Chen Bai. Ang dungeon na ito ay minahan ng XP. Ang buong silid ay napuno ng mga nakapandidiring halimaw. Takot, hindi. Sabik na sabik lang si Chen Bai. Sige pa, dagdagan niyo pa. Sugod. Isang masaker ang nangyari. Nilapastangan niya ang grupo ng mga halimaw na parang isang Diyos ng digmaan. Sunod-sunod ang notification ng system na parang talon. X gained. X gained. Isang gintong liwanag ang bumalot. Sa kanya. Pagbati. Level up. 2 libreng attribute points ang nakuha. Tinitigan niya ang huling selyadong pinto. Patay na ang mga tauhan mo. Huwag ka nang magtago. Walang sumasagot. Sige, ako mismo ang hihila sa iyo palabas. Biglang umaniit ang bakal. Isang nakakadiring bundok ng laman, ang gumapang papasok sa silid. Sa unang pagkakataon, sumigaw ang instinto ni Chen Bai, panganib. Ano ang nakakadiring bagay na yan? Ang instinto ko ay hindi kailanman nagkakamali. Nakamamatay ang bagay na yan. Hindi niya ito pwedeng hayaang mag-evolve. Kailangan ko na itong tapusin ngayon din. Nagpakawala si Chen Bai ng isang malakas na atake. Hinarang ng halimaw ang kanyang pagsalakay ng may nakakatakot na bilis. Salo, inilabas niya ang virus. System. Alert. Ang target ay immune. Ano? Ganti ng nilalang, isang malakas na suntok ang tumama kay Chen Bai na nagpatalsik sa kanya. Critical hit, ang tumpok ng laman ay nagmutate at naging higante sa harap niya, isang tunay na bioweapon, sumugod ito. Ginamit ni Chen Bai ang hyper-regeneration at bahagyang nakaiwas sa kamatayan. Isang baliw na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa wakas, mula nang muling mabuhay ako, wala pang nakakapagpiga sa akin ng ganito. Pinatunog niya ang kanyang leeg. Huwag kang mamatay agad. Kailangan ko pa ng warm-up. Makalipas ang 1 oras. May dugong tumutulo mula sa mukha ni Chen Bai, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi. Interesante, hingal niya, walang hanggang regeneration. Tingnan natin kung kanino ang unang bibigay, tapos na ang laro. Nagbago ang aura ni Chen Bai nang gamitin niya ang Venomous Touch, dumaloy ang lakas sa kanyang mga ugat. Sumugod siyang muli sa laban. Subukan natin yung immortalidad mo. Pagkalipas ng 1 pang oras, nakatayo si Chen Bai sa harap ng bugbog saradong nilalang na parang hindi man lang napagod. Anong problema? Bakit bumabagal ka na? Huwag mong sabihing pagod ka na agad. Sa 3 oras, bumagsak ang dambuhalang halimaw, nanginginig sa sahig at hindi na gumagana ang regeneration nito. Sinipa ni Chen Bai ang nilalang. Bangon. Hindi pa. Ako kontento. Sa wakas, sumuko ang halimaw at bumalik sa pagiging isang kaawa-awang tumpok ng laman. Mukhang naubusan ka na ng lakas. Bumuntong hininga si Chen Bai habang nawawala ang pananabik. Magandang exercise yon. Itinaas niya ang kanyang paa. Magpahinga ka na ng mahimbing. Squelch, dinurog niya ang core gamit ang kanyang sakong. System alert, pagbati sa pagpatay sa level 8 na biological. Monster boss. 10,000 experience points ang nakuha. Level up. Kasalukuyang status, level 15. 2 libreng attribute points ang ibinigay. Tapos na ang dungeon. Maaari ka nang lumabas anumang oras. Ang cooling incinerator instance ay ginawa ng permanenteng dungeon.
Ang respawn cooldown ay 3 araw. Gusto mo bang i-upload ang video ng pagtapos mo rito bilang isang paid strategy guide? Lahat ng kikitain ay mapupunta sa uploader. Mga option, itago ang mukha, itago ang ID, at magtakda ng sariling presyo. Walang pag-aalinlangan niyang ini-upload ang footage, piniling manatiling isang anino sa dilim. Samantala, sa Dongshan Villa District sa tirahan ni Su Xiang, kasalukuyang ginagamot ni Su Qian si Ziqiang nang biglang may notification na lumabas. Sa harap ng kanyang mga mata, nag-upload ang evolver na si Bai ng guide para sa nightmare difficulty ng Cold Incinerator level 5 hanggang 10. Presyo, 1 copper coin. Dahil sa kuryosidad, agad nanood ang 2 babae. Sa buong network, hindi mabilang. Na iba pa ang dumagsa para mapanood ang video na ini-upload ng misteryosong si Chen Bai. Habang pinapanood ang footage, tulala si Liang Kang. Ang bilis niya, parang Diyos. Kailangan ko pang islow mo ang playback para lang makita ang galaw niya. Napasinghap si Yezi, grabe si Bai. Napakalupit ng mga atake niya. Sabi naman ng isa na puno ng pagdududa, imposible. Mas mabilis ang regeneration ng halimaw na yan, kaysa kay Bai. Hindi makatwiran na lumaban siya ng ganoon kapuso. Sigaw naman ni Mengmeng, magaling. Nakabawi na ng husto si Emperor Bai. Balik sa loob ng Cold Incinerator, nakayuko si Chen Bai sa harap ng bangkay, biglang tumunog ang system. Isang special synthetic variant ang nilamon. Nakatanggap ng 300 Blacklight Virus Specialized Evolution Points. Sinuri niya ang kakaibang cube sa kanyang kamay, habang nakakunot ang kanyang noo. Ang specialized points na ito ay hindi katulad ng mga ordinaryong talent points. Para lang ito sa pag-evolve ng Blacklight abilities, ngumisi siya, pero sapat na yan. Pinutol ng system. Ang kanyang iniisip. Na-activate ang passive capability ng Blacklight Virus, nakuha ang biological monster skill na Cell Regeneration. Rank A passive. Gumagamit ng stamina o sobrang enerhiya para mabilis na pagalingin ang katawan at ibalik ang mga naputol na bahagi. Ang passive skill na ito ay pwedeng i-on o i-off. Nagningning ang mga mata ni Chen Bai sa tagumpay, jackpot. Sobrang baba ng drop rate para sa mga passive skill sa mundong ito ng leveling manhua, pero heto ako, nakakuha ng rank A skill. Ngayon, tingnan naman natin kung ano ang drop ng isang nightmare boss. Pinakita ng system, Bio Demon Class Change Scroll. Rank A unique, isang masamang propesyon na humihigop ng ibang anyo ng buhay para palakasin ang sarili. May kakayahan itong pasiglahin ang sariling cellular structure na nagpapalakas ng husto sa physical strength at regeneration. Babala, ang sobrang paghigop ay maaaring humantong sa genetic breakdown o mutation. Mga kailangan, level 10, Evolver 15, Physique. Hinawakan ni Chen Bai ang scroll, isang unique rank A class. Delikado pero malaki ang kapalit. Pero dahil sa aking Blacklight Virus, balewala lang ang mga side effect nito. Kasunod nito ang Gene Essence. Rank C Perfect Grade. Ang pag-inom nito ay magbibigay ng malaking permanent boost sa physique. Limitasyon, isa lang bawat evolver. Binuksan niya ang takip, hindi na masama. Nilagok niya ang serum sa isang inuman lang, habang gumuguhit ang init ng likido sa kanyang lalamunan. Lumabas ang mga numero. Permanent Strength plus 2, Physique plus 6, Agility plus 3. May pinulot siyang kakaibang balat na parang membrane mula sa sahig. Ang texture na ito, special prop ba ito o isang equipment? Agad itong tinukoy ng system. Skin of the Faceless Man. Special Defense Gear, Rank D, isang specialized dermal product na mayaman sa genetic material. Maganda ang defensive properties nito at kayang higpitan ang malalaylay na balat. Agility plus 10, Physique plus 10, Defense plus 10. May body sculpting effect. Ang matagalang paggamit ay nagpapaganda ng physique na may mas matinding epekto sa mga babaeng gumagamit dahil sa variable skin, pwedeng baguhin ng may suot ang kulay at hugis ng anumang bahagi ng katawan ayon sa gusto niya. Kumunot ang noo ni Chen Bai sa description. Variable skin, masyadong malabo ang pagkakasabi. Physical transformation ba ito o pampaganda lang? Sige, may nakuha pa akong ibang kakaibang gamit kanina. Pagtingin niya sa kanyang inventory, napabuntong hininga siya. Basura lang pala ang mga ito. Pwede ko namang isuot ang balat na to sa ilalim ng aking armor. Napalingon siya sa isang libro, at mukhang maganda ang skill tome na ito. Sabi ng analysis ng system, Cell Activation. Active Skill Rank D, pansamantalang pinapataas ang cellular activity at bilis ng paggaling. Cooldown, 10 oras. Paalala, ang skill book na ito ay hindi gagana sa mga gumagamit na mayroon ng katulad na abilidad. Natigilan si Chen Bai. Hindi gagana? Hayaan na. Ang ganitong skill na pwedeng magligtas ng buhay ay siguradong mabebenta sa mataas na presyo sa chat group. Tumayo na siya. Oras na para umalis, kailangan ko lang ihatid ang labi ng boss kay Liu para matapos na ang quest. Isang ngisi, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siguradong hindi aakalain ng merchant na yon na matatapos ko ito ng ganito kabilis. Binuksan niya ang interface.
Humihingi ng trade transaction. Nagtanong ang system, gusto mo na bang lumabas sa dungeon? Nakatapat na ang daliri niya sa hindi. Pero bigla siyang napatigil. Teka, parang may mali, bulong niya habang naniningkit ang mga mata. Si Liu ay hindi lang basta kung sinong lagalag na merchant na palaboy-laboy lang sa laro. Pumunta siya rito para sa isang partikular na layunin, naalala niya ang misteryosong sinabi ng merchant. Nakakatuwa. Ang hindi inaasahang ani ngayong araw. Umaasa akong matatapos mo ang pagsubok, at pagkatapos noon ay naglaho na ito. Bigla siyang natauhan. Hindi ako ang tunay niyang pakay, kundi ang partikular na hidden dungeon na ito. Pero ang mga reward na nakuha ko, kahit nakakamangha, ay hindi sapat ang halaga para magpatawag ng projection ng isang Diyos. Ang layunin ba niya ay walang kinalaman sa instance na ito? O mayroon ba akong nakaligtaan? Inilibot niya ang tingin sa buong kwarto, at napako ang kanyang mga mata sa dambuhalang furnace. Kung may blind spot man, siguradong nasa loob ng incinerator na iyon. Gumapang siya papasok, habang alerto ang lahat ng kanyang pakiramdam. Ang bakal na slab, ang tumpok ng abo, at ang mga pader na punong-puno ng dumi o dusing sebo. Mukhang wala namang kakaiba. Tumingala siya sa kadiliman ng tsimenya. Kailangan ko tong akyatin. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nasasamsam ang bawat sikreto ng lugar na to. Binuhos niya ang lakas sa kanyang mga binti, at buong puwersang tumalon pa itaas. Tumatakbo siya ng patayo sa mga pader na punong-puno ng uling. Parang walang katapusan ang tsimenyang ito, mas matangkad pa ito kaysa sa gusali sa labas. Sa wakas, narating din niya ang tuktok. Pero dead end pala. Biglang kinabahan si Chen Bai, isang nakasarang bubong. Wala ba talagang kahit ano rito? Imposible. Bigla namang may lumitaw na nakakapangilabot na mukha mula sa mga itim na ladrilyo. Nanaig ang kanyang instinct. Buong lakas niyang sinuntok ang mukhang yon, saka siya napatigil. May lumitaw na system window. Item. Mukha. Pinagmulan ng anomalya sa incinerator, hindi alam. Anyo, istruktura ng mukha. Gamit, mayroong himalang mga katangiang hindi maipaliwanag. Tinitigan niya ang description. Totoong item nga ito. Ang kalooban ng lahat ng bagay ay hindi kayang bigkasin, at tingnan mo ang mga tandang pananong na yan. Maaaring bahagi ito ng isang triple-S rank na artifact, o baka isang bagay na hinawakan ng mga Diyos. Napangisi ng malapad si Chen Bai. Nakatitig siya sa bagay na parang maskara. Isang tunay na kayamanan. Ito na siguro ang hinahanap ni Lita. Mas hinigpitan niya ang hawak dito. Kung sino ang makahanap, kanya na to. Kailangan kong humanap ng paraan para masolo ko ang item na to. Doon sa madilim na bahagi ng Jiangcheng University Crematorium, may isang aninong lumitaw mula sa dilim. Nagbalik na si Chen Bai, nagliwanag ang mga mata ng babae sa matinding tuwa habang isinisigaw ang pangalan niya. Dali-dali siyang tumayo at sinabing, Bai, walang katulad ang lakas mo. Bai, napanood ko ang paglipol mo sa broadcast. Ang puso ko, sa'yo na. Pinutol ni Chen Bai ang pagtatapat niya. Hawak mo ba ang pera? Ngumiti ang babae ng wagas. Tumulong ako sa pag-ubos ng mga zombie. May nakuha rin naman ako, kailangan ng bilangin ni Chen Bai ang lahat ng naipon niya. Sa mundong ito na wasak na, mas mahalaga pa ang isang system coin kaysa sa buhay ng tao. Inisip niya kung magkano kaya ang katumbas ng isang tansong barya sa merkado. Ngayon, bumuhos sa harap niya ang mga notification mula sa system. 869 na ginto, 73 pilak, at 15 tansong barya. Umakyat ang bilang sa 874 na ginto, 12 pilak, at 45 tanso. Pagkatapos ay naging 912 na ginto, 75 pilak, at 32 tanso. Kulang pa rin. Nanikit ang kanyang mga mata. Kailangan niya ng eksaktong 1,000 gintong barya para mabuksan ang dimensional warehouse. Ito lang ang tanging kanlungan na protektado mismo ng universo, at kayang harangan ang anumang uri ng pagdetect mula sa labas. Ito lang ang tanging ligtas na paraan para maitago ang mga gamit ko ng hindi nalalaman ng mga Diyos. Kailangan muna niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Hindi pa tapos ang misyon. Pasensya ang kanyang pinakamalakas na sandata. Samantala, sa likod ng medical school sa Jiangcheng University, tiningnan siya ng babae nang may pagtitiwala sa mga mata. Bai, pupunta na ba tayo sa East Mountain Wilderness ngayon? Hindi. Matigas ang boses ni Chen Bai. Punong-puno ang gabi ng mga hindi maipaliwanag na panganib, kailangan muna nating humanap ng matataguan para makaligtas sa dilim. Nagliwanag ang mukha ng babae. May isang mamahaling hotel sa malapit. Matibay ang gusali, matataas ang sahig kaya ligtas, at dahil apocalypse na, halos wala na itong tao. Swak na swak ito para sa isang eksena sa Manhua. Sige, ituro mo ang daan, nakarating sila sa isang love hotel malapit sa universidad. Pagpasok sa kwarto, biglang nag-iba ang pakiramdam. Nakapagpalit na ang babae ng isang mapanuksong nurse outfit, sinusubukang akitin ang kanyang pagnanasa. Malamig ang titig ni Chen Bai. Hindi ko gusto ang estilong to. Nakita ang takot sa mga mata ng babae. Pasensya na po.
Akala ko kasi dahil pumili kayo ng ganitong klaseng hotel. Umupo si Chen Bai na parang isang hari sa kanyang trono. Gusto ko ang nakikita ko, pero ayaw ko sa suot mo. Namula ang babae ng husto. Magpapalit. Magpapalit na po ako agad. Bumalik siya na may suot na mas matapang pa, pero minaliit lang ito ni Chen Bai. Walang dating. Sulusunod. Itim na dress shirt. Masyadong seryoso. School uniform. Nakakaantok. Mas matalas pa sa kutsilyo ang mga hirit ni Chen Bai. Hindi ba't estudyante ka rin? Hanggang dito na lang ba ang imahinasyon mo? Wala na bang mas kapanapanabik pa riyan? Sa wakas, lumabas ang babae na parang isang mailap na hayop ang suot na halos wala nang tinatakpan sa balat niya. Paano po ito? Tumango si Chen Bai. May ngisi sa kanyang mga labi. Pwede na. Ngayong gabi, magiging isa kang kahangahangang alaga. Halika rito. Nilamon ng dilim ang buong silid. Doon sa Love Hotel, matapos ang init ng sandali, nag-focus si Chen Bai. System, i-activate ang Dimensional Warehouse function. System alert, activated na ang warehouse. 1,000 ginto ang nabawas, bukas na ang inheritor selection. Nagliwanag ang notification sa kulay asul. Ang espasyong ito ay hindi matatablan ng anumang detection skills o abilidad. Isang pribadong lugar na binabantayan mismo ng kalooban ng universo. Gamitin ito ng tama. Sa isang kaisipan lang, kinumpirma ng system ang paglilipat ng item. Mabuti. Magsisimula na ang ikalawang yugto. Nagpitik ng barya si Chen Bai. Nagliwanag ang mga summoning sigil sa hangin, Diyos, Goblin, at kalakalan. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hawak niya ang lahat ng alas. Sa kasaysayan ng system, may mga alamat sa manhua na ibinubulong sa mga awakened. Kapag nakikipagkalakalan kay Lita, emosyon ang nagsisilbing pera. Pinagmamasdan ng Diyos ang nararamdaman ng nakikipagpalitan para i-adjust ang premyo. Alam na alam ni Chen Bai ang larong ito. Para kay Lita, isa akong mahalagang asset. Pinaglalaruan niya ang item sa loob ng kanyang bulsa habang unti-unting naglalaho ang sigil. Nagpakita na ang Goblin God na si Lita. Munting halimaw, ang aga mo naman akong ipinatawag, natapos mo ba ang misyon, para patunayan ang halaga mo? Inihagis ni Chen Bai ang item sa sahig. Tingnan mo para sa sarili mo. Heto ang patunay, isang bahagi ng dungeon boss. Gumulong ang tuyong laman sa paanan ng Diyos, sinuri ito ni Lita. Oh, lantat at luma na. Matagal nang patay ang nilalang na ito. Ikaw. Natapos mo pala ito kagabi, di ba? Bakit hindi mo ako ipinatawag agad? Tiningnan siya ng maigi ni Leia. Nagpapakipot ka lang dahil gusto mo ang scroll na iyon, tama ba? Hindi kita ipinatawag dahil hindi ko naintindihan. Bumaba ang tono ng boses ni Chen Bai. Nagpakita ako ng respeto sa inyo, pero itinago niyo ang totoong hirap ng dungeon na ito. Noong nakapasok na ako, doon ko lang nalaman na nightmare difficulty pala ito. Kung wala akong mga nakatagong alas, malamang bangkay na ako ngayon. Ganoon ba? Naglakad-lakad ang Diyos. Naiintindihan ko ang galit mo, bata, pero hayaan mo akong magpaliwanag. Isa itong kinakailangang pagsubok. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang isang maalamat na artifact sa isang taong basta na lang bibigay sa gitna ng hindi inaasahang gulo. Naintindihan mo na ba ngayon? Dahan-dahang tumango si Chen Bai. Sige, tinatanggap ko ang katwirang iyan. Ngayon, nasaan na ang gantimpala ko at ang susunod na misyon? Napakahusay dahil itinago ko ang impormasyon at napatunayan mo ang iyong lakas. Pinitik ni Leia ang kanyang mga daliri. Pumili ka ng kahit anong gantimpala na gusto mo at ang susunod mong gawain, ang huling ring misyon. Bahagyang yumukod si Chen Bai habang nakatago ang kanyang mga mata. Nagpapasalamat ako sa inyong paliwanag at pagkabukas palad, Panginoong Leia. Itinaas ni Leia ang kanyang sombrero. Hanggang birang pababa lang ang limitasyon. Pumili ka na. May lumitaw na tumpok ng mga kayamanan. Hindi nag-atubili si Chen Bai. Kukunin ko ito, ang blueprint ng town portal. Tumawa si Leia. Matalas ang mata mo, bata. Alam na alam mo kung ano ang kailangan mo. Ngayon, magsisimula na ang huling yugto. Habang hawak ni Chen Bai ang gamit, isang system window ang lumitaw sa kanyang paningin. Quest alert, nag-aalok ang Diyos na si Leia ng isang SSS rank na misyon. Pinakamataas na pamumuhunan. Ang gantimpala sa huling round ay 2 SSS rank class scroll. Tatanggapin mo ba? Kahit si Chen Bai ay nayanig. Ang hirap nito ay parang impyerno. Panginoong Leia, alam niyo kung gaano kalaki ang nakataya rito. Kahit ang mga Diyos ay hindi ipinanganak na may SSS rank class. Sambit ni Chen Bai. Ngumisi si Leia. Tama ka, ang una kong class ay A rank lang, naging madilim at seryoso ang boses ng Diyos. Ito ang pinakamahalaga kong kayamanan. Siyempre, kailangan ito ng pinakamahusay na sisidlan. Ang anumang mas mababa rito ay pag-aaksaya lang ng aking pagkalinga. Nabawi ni Chen Bai ang kanyang pagtitimpi. Sige, tila wala na akong ibang pagpipilian kundi tanggapin ang itinalaga sa akin. Samantala, sa gitna ng matinding kadiliman sa East Mountain Villas, isang nilalang ang ngumunguya ng buto ng tao, isang mutant na daga.
Level 5, lakas ay 18, bilis ay 20. Isang totoong halimaw sa mundong ito ng Awakening Manhua. Masyadong malaki ang agwat ng level para makakita pa ng ibang detalye. Nagtatago sa likod ng isang malaking bato, nanginginig si Ling Chong. Mas mabilis na silang lumalabas. Kahit magsanib puwersa pa ang dalawang squad natin, papatayin lang tayong lahat ng bagay na yan, bulong ni Zikyang. Level 5, ang stats niya ay 4 na beses na mas mataas kaysa sa atin. Nagpanik si Ling Chong. Hindi natin kaya ang isang iyan. Ito ang malupit na realidad ng pagpapalakas. Napakunot ang noo ni Zikyang sa tindi ng konsentrasyon. Hindi tayo pwedeng lumaban, kailangan nating lumayo sa halimaw na yan. Pero may kailangang maiwan para bantayan ito. Sumigaw ng babala si Ling Chong nang gumalaw ang mga anino, hiwa-hiwalay. Galaw na. Pero ang halimaw ay nasa harap na nila, isang mabilis na pag-atake na puno ng pumatay na hangarin. Zikyang, atras. Kailangan mo nang umalis. Sigaw ni Ling Chong. Pero may enerhiyang nag-ipon sa mga kamay ni Zikyang, na bumuo ng isang kumikinang na espada habang sumasagot siya nang nakangalit ang mga ngipin. Walang silbi. Ang bilis ng nilalang na iyan ay parang sa Diyos. Sumugod ang kamatayan sa dalawang babae. Bigla, tila nahati ang kalangitan. Isang figura ang bumaba na parang bulalakaw. Buong lakas na sinalubong ni Chen Bai ang halimaw na parang isang gumuho na bundok. Napasinghap si Zikyang, at nagbalik ang pag-asa sa kanyang mga mata. Habang humuhupa ang alabok sa ibabaw ng napatay na halimaw, ngumisi siya.